Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lunes na naman ng mga pagbaha sa Metro Manila. Naparalisa ang maraming kalsada at sinuspindi ang mga klase. Ang ulang bumugos kasi sa loob ng 5 oras. Kalahati na ng ibinuhos ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 oras noong taong 2009. Unahin po natin sa Pasay City at sa Makati City kung saan may bahaging umabot lampas bewang ang tubig. At mula po Pasay, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Mel, Vicky, Emil, halos mayat-maya nga ang buhos ng malakas na ulan na nagpabaha sa iba't ibang panig ng Metro Manila na aming inikutan. Dito nga sa kinaroroonan ko sa Donada Street, corner Menlo Street sa Pasay City, umabot hanggang hita ang baha sa kasagsagan ng malakas na ulan. At mabagal po ang paghupa ng baha, lalo't umulan na naman bago maggabi, kaya hanggang ngayon ay nasa binti pa ang taas ng baha dito sa kinaroroonan ko. Kinailangan ng itulak ng rider ang kanyang motorsiklo para maitawid sa lampas bewang na baha sa Magallanes Avenue sa Makati. Baha na rin sa kanto ng kalapit na Chino Roces Avenue at Arnaiz Avenue. Ang ibang bahagi ng Chino Roces hindi na madaanan. Tuluyan namang tumirik kaya kinailangan ding itulak para mapaandar ang van na ito sa Pasay City. Ang truck ng LPG ito naman, para di tumirik ay binilisan ng pagbagtas sa bahang kalsada ng Donada. Inalon tuloy at nabuwal sa baha ang isang nadaanang food cart. May iba pang sumuong sa baha pero merong mga napaurong din. Habang ang motorsiklong ito, pinatay ang makina para makatawid sa baha. Hanggang hita naman ang baha sa Menlo Street sa kasagsagan ng malakas na ulan. Lugi tuloy ang ilang negosyo. Sobrang naapektuhan po kasi wala naman po kaming customer. Maasa lang po kami sa mga dumadaan ng mga FX. Nananawagan po kami sa gobyerno kung may magagawa po sila, paayos naman po ang drainage namin po dito. Bago pa tumaas ng ganito ay nagpaan na ang isang turistang Vietnamese na sumuong sa baha. The weather is not good at that time, so the flood is so awful this way. So I have to pick up my shoes. I work by my foot, my bare foot. Yes. Yes. Aren't you afraid of leptospirosis? Yes. I think that I afraid very much when I proceed in this road. Pero ang ilang bata nilangoy pa ang baha kahit nang sawayin na. Masarap. Gusto po namin naligo. Wala po kami swimming pool, kaya sa baha na lang kami naliligo. Ganon? Hindi pa sinabihan kayo ng mga magulang nyo na delikado to? Sinabihan po. Okay, ba't hindi kayo sumusunod? Pasaway lang. Pasaway lang. Pasaway lang po. Naku naman, delikado yan. Yung leptospirosis. Ang ilang mga nasa bahay lang apektado dahil pinasok ng baha. Sa isang ito itinaas ang mga gamit kahit nga ref. Pumapasok na po yung baha dun sa may loob na higaan, kaya po yung mga higaan po namin patong-patong po na lamesa at higaan. Halos din na po kami natutulog sa magdamag hanggang maakit na po yung baha dun sa higaan namin sa POM. Sa Taft Avenue mabagal ang daloy ng mga sasakyan at maraming commuter na hirap makasakay. Sa Maricaban, Pasay, umabot hanggang lagpas sakong ang baha. Hanggang gutter naman pero nadadaanan pa ng mga sasakyan ang kanto ng Andrews Avenue at Aurora Boulevard sa Pasay pa rin. Gayon din sa kanto ng EDSA at Ross Boulevard kaya mabagal ang daloy ng trapiko, pati sa World Trade Center sa Buendia Avenue. Vicky, muli na namang umambon dito sa kinaroroonan namin sa Pasay City at hanggang sa mga sandaling ito, dito sa kinatatayuan ko hanggang binti yung baha. Pero kapag pumunta ka dun sa may area na yon, dun sa corner o intersection ng Menlo Street, ay talagang mas mataas pa yung baha dun, umaabot hanggang tuhod o minsan para sa ibang mga tao ay hanggang hita pa ito. Nakikita natin talagang maraming mga sumusuong sa baha kahit na paulit-ulit po ang ating paalala sa ating mga kapuso na delikado po ito lalo na sa banta ng leptospirosis. Vicky? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Maris Umali.